Alright, good day sa inyong lahat mga idol, and welcome back dito sa channel natin. Kumusta kayong lahat mga idol? It's been a while simula nung disgrasya tayo. Ngayon lang tayo nakabalik ulit para makagawa ng content. And for now, gusto ko lang i-update kayo regarding dito sa motor natin, kung ano ba yung nangyari. Totoo nga yung sabi nila na kahit anong ingat mo sa kalsada, talagang may chance na madisgrasya ka pa rin dahil sa mga, hindi naman lahat mga idol, pero yun, may mga mangilan-ngilan talaga na pwede natin siguro matawag na kamote. So yung nangyari mga idol, kung bakit siya bumangga sa akin, kasi yung rider na nakabangga sa atin mga idol nag-assume na liliko daw ako. Ewan ko sa kanya kung bakit niya naisip yon. Pero yun yung reasoning niya. Nabangga daw niya ako kasi he was assuming na liliko ako sa right, since meron namang intersection na sa kalsada na yun. So 2 lanes yun mga idol, pareho kaming pa straight. Nag-expect din ako mga idol na magigipag-negotiate na lang siya doon mismo sa pinangyarihan ng insidente. Kaso pinipilit niya na ako daw yung may kasalanan kasi nga hindi ako nag-turn signal, which is for me naman, hindi ko naman talaga kailangan mag-signal light kasi nga hindi naman ako paliko. So yun, since ayaw niya makipag-areglo dahil pinipilit niya na ako yung may kasalanan, turns out mga idol, yung motor na minamaneho niya is wala palang rehistro. May rehistro pero expired, but ganun pa rin yun considered as non-registered vehicle pa rin yun. So pagkatapos ng insidente mga idol, dinala kami sa opisina ng CTOM. Yun yung office ng traffic enforcers ng Cebu. Doon pinagharap kami ng investigador. Based sa investigation ng investigador, mali talaga yung nakabangga sa atin. So habang nandun kami sa police station, kaharap yung investigador, doon pinakiusapan na isettle na lang, bayaran na lang yung mga damages. So ang ginawa ko naman is hindi ko na hiningan ng malaking amount. Yung mga time na yun, tingin ko hindi naman malala yung nangyari sa akin, although may mga sugat tayong nakuha, pero yun na, sabi ko nga manageable naman. So yun, hindi na natin hiningan ng malaking amount para sa pagpapagamot ng mga sugat natin. Pero yung damage sa motor, pinakalculate ko kay Rusi. Habang nandun kami sa police station mga idol, tinawagan ko yung opisina ng Rusi dito sa Tacloban, tsaka tinanong ko yung mga piyesa na papalitan. Umabot siya ng almost 3,000 sa mga piyesa o parts na nasira dito sa motor natin. And then after nung negotiation, dumiretso na kagad ako kay Arnel para pa-adjust yung manubela kasi lumalagotok ulit yung manubela after nung accident. So yun lang mga idol, so far okay naman na ulit yung motor natin. Drive safe always. Peace out.